Ang tawag sa beach na ito dito sa bayan ng San Felipe, Zambales, liw-liwa. Salitang Ilocano na ang ibig sabihin, aliw o kasiyahan. Pero papaano pa kaya ito ngayon? Ngayong ang mga bahay at mga resort na narito, nilalamon na ng dagat. Sa baybayin ng San Felipe, Zambales, matatagpuan ang katahimikan. Dito, ang mga buhangin ay kulay abo, iniluwa ng Mount Pinatubo. Makikita rin dito ang nagtatayugang mga hilera ng puno ng agoho. Habang ang tunog ng alon may dalang kapayapaan. Pero may sigalot sa paraiso ngayon. Ang industriya ng turismo na pilit itinatayo ng mga residente rito, parang kastilyong buhangin na gumuho. Ang mga nakatindig kasi ritong istruktura nasira. Ang mga kabahayan, kalsada at naggagandahang mga resort, unti-unting nilalamon ng dagat. Malayo pa sa dagat dati to. Tingnan niyo po kayo nangyari, oh. Ito po ang aming coastal road na nasira. Ayan po yung bahay namin sa harapan. Paano po maglalaro ang mga bata dito sa amin? Ang kanilang kapayapaan nauwi ngayon sa kaguluhan at ang itinuturo nilang punot dulo ng pagkawasak ng kanilang lugar, ang malawakang sand dredging sa probinsya o yung paghuhukay ng buhangin mula sa ilalim ng ilog at dagat. Sobrang ingay. 15, 14 na piraso. Gumagana yan araw-araw. Ang mga buhangin na nakukuha mula sa dredging ay kadalasang ginagamit sa mga proyekto ng reclamation. Yung mga dredging na mga barko, gaano sila kadalas nagde-dredge? 24 hours yun, ma'am. Walang tigil? Walang tigil yun. Saan sila kumukuha ng buhangin? Dito, Saan ma'am, ayan. parte? Dito po sa tapat namin. Kinuha nila lahat yan. Ang tanong ngayon ng mga residente, kung proyekto ito ng gobyerno, bakit sila naaagrabyado? Grabe pollution ito ginagawa nyo. Patigil mo na to. Di pwede itong ginagawa nila. Sino ang tunay na nakikinabang dito? Kung tuloy-tuloy ang dredging dito, malulusaw kami. Nitong Huwebes, bumiyahe ako patungong San Felipe, Zambales para imbestigahan ang mainit na issue sa kanilang lugar. Mga puno ng agoho na sa litrato parang pine trees, buhangin, dagat, napaka-instagrammable na lugar. Noon yon dahil ngayon winasak ng kalikasan at ayon sa mga taga rito, ng sand dredging sa kanilang ilog, pati na hanggang sa kanilang laot. Ang sumalubong sa akin, mga natumbang puno ng agoho at mga bahay at gusali na kung hindi man lumubog, dinabandona na. Solid structure, sementado, wala. Walang panama sa dagat. Banyo siguro ito dati. Ayun, nakakatakot lang kasi may mga bakal-bakal na umuusli, oh. Ito, kwarto. Kasi may kama, may hanger. Wala, tira-tira na lang yung mga naiwan. Kabilang sa mga nasira ang resort na ito na pagmamay-ari ni Ellie na tuluyang nawasak sa nagdaang mga sama ng panahon. Ellie, ikwento mo nga anong naging epekto nitong krising at saka habagat dito sa iyong resort. Napaka-worst talaga yung nangyayari. Sira-sira lahat. Hindi na kami makapagtanggap ng guests dahil dyan. Ano ba ito dati? May mga cottage daw dati dito? Itong kinatatayuan natin, ma'am, may mga cottages dito, tapos may mga nyug. Kasi yung lugar na yan, puro buhangin, puro puno po yan. Dahil sa naubos yung buhangin, nawala po siya lahat. Nilagyan na lang namin ng breakwater. Mabuti hindi inabot tong main building. Muntikan na yan, ma'am. Kung hindi namin inagapan ito po, nawala na yan lahat. Ang nagpalalaraw ng pagkasira ng kanilang resort, ang sand dredging sa Santo Tomas River. Ilang metro lang kasi ang layo nito mula sa dalampasigan.
Ang ingay mula sa naglalakihang dredging vessels para bang mula sa malakas na motor o generator. Hinahalukay ang ilalim ng dagat para makuha ang buhangin habang ang tubig ibinabalik sa dagat mula sa gilid ng naglalakihang mga barko. Nitong Huwebes, naabutan ng aming team ang dredging vessel na ito na kasalukuyang may operations. Nag-start sila ng madaling araw, 5 o'clock, nag-start siya ng dredging. Around 9 o'clock, 10 o'clock, aalis na sila. Nagde-dredge naman Hanggang sila sa ngayon, ma'am, ilog. everyday yun, ma'am. Pumupunta sila sa ilog? Pupunta sila dun sa ilog. Okay. Lumalalim, ma'am. Tapos dito, nag-erosion hanggang sa... Ayun na nga. Napapansin niyo po yung mga puno, ang lalaki mga puno yan, Oo, ma'am. oo. Hindi yan basta-basta ng alon lang kung walang erosion na nangyayari. Taong 2019, nagbigay raw ng permit ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources sa mga operator na nagpahintulot sa dredging activities sa 3 mga pangunahing ilog sa Zambales. Ang Bukaw River sa bayan ng Botolan, Maloma River sa bayan ng San Felipe at ang Santo Tomas River na dumadaloy naman sa mga bayan ng San Felipe, San Marcelino at San Narciso. Alinsunod ito sa Administrative Order No. 13, Series of 2019. Layon daw nito na maprotektahan ang kanilang mga ilog at mapigilan ang pagbaha. Yung mga ilog natin dyan sa Zambales is declared talaga as heavy silted. Importante na maganda yung distribution ng sediments natin sa river or sa dagat kasi mas nai-improve nito yung water flow. Pwedeng mabawasan yung mga pagbabaha sa community. Taong 2021 nung simulan ang dredging activity sa Botolan. Grabe pollution itong ginagawa nyo. Mula noon, napansin na raw ng mga residente ang nagiging epekto nito sa kanilang lugar. So mula dito, makikita mo yung extent ng nasirang coastal road. Tira na rin pala yun yan, no? Wala ng lupa. Malayo po sa dagat dati to. Tignan niyo po kayo nangyari, oh. Totoo ba na nagkakabaha dito dahil silted yung mga ilog? Ma'am, normal magkakabaha pagdating ng bagat at saka typhoon. After nun, wala naman. Wala namang baha na nangyayari. Ang sa kanila, ang sinasabi nilang baha, prevention na if in case masira yung dike nila, magkakaroon ng baha. Hindi ba pwedeng tibayan nila yung flood control nila para hindi sila bahain? Hindi yung kami dito na walang problema, dapat binigyan muna nila kami ng protection bago nila gawin yung project nila. Bagay na sinigundahan ng Zambales Ecological Network, grupo na nais mapanatili ang balanse ng kalikasan habang isinusulong ang kaunlaran at kabuhayan ng mga komunidad. Ang Zambales ay never napunta sa listahan ng mga calamity areas as a result of flooding. Never. Because meron nga kaming drainage area na pagkalaki-laki na West Philippine Sea. So lahat ng ilog namin, mga streams, lahat ng tubig papunta dito sa dagat. Nagkakabaha because dinadike nila yung ilog, yung mga excess water sa farms. Ang mangyayari lang, ito yung ilog, papapalag silang ganyan. And then, drain. yeah. But ang taas ng mga dike, ng mga levee na ginawa nila, so paano magbabagsak yung tubig galing dito? So parang hindi flood control yung nangyari. No. Flood causing, ganun Flood causing. So now, natatrap yung tubig. Malabong mangyari na magkaroon ng floods. Since na nagkaroon ng dredging, mas papalalim ang riverbed, tumataas yung capacity niya na mag-hold ng water. So if ever na magkaroon ng heavy rainfall, maraming tubig yung ma-hold ng river na na-dredge. Ang pagguho ng mga istruktura sa dalampasigan ng San Felipe, hindi raw dahil sa dredging. Sadyang hindi raw talaga maganda ang lupa sa lugar dahil resulta lang ito ng tinatawag na accretion. Ang accretion ay ang unti-unting pagdagdag ng lupa o bato sa isang lugar. Sa Zambales, ang accretion resulta ng pagsabog ng bulkang Pinatubo taong 1991. There are studies po ng MGB that meron ng erosion before dredging. Itong Santo Tomas River is an active lahar channel after the 1991 eruption. Prior to that, ito isang ordinaryong ilog. Because of that, yung ating shoreline, masyado maraming sediments, yan ay na-erode at napupunta dun sa River Delta.
And our shoreline, umabante ng almost 1 kilometer. Around 4 billion cubic meters ang nakaumang sa Zambales. Pinaghatian ng Bukaw River, Maloma River at saka ng Santo Tomas River. And these are unclassified public lands, walang titulo. Unstable po yan kasi yan produkto ng rapid sedimentation. At ang mga gumuhong istruktura sa San Felipe, nakatayo raw sa mga lupaing na ipon lang doon. It's natural because ang shoreline yan, it's basically a dynamic area wherein you have dominant deposition throughout the year and then biglang mag-e-erosion kapag panahon na ng bagyo at saka ng habaga. Kasi sinasabi nila na hindi daw dapat napatayuan itong lugar na ito ng mga resort, ng mga bahay. Kasi nga, wala naman daw ito dati. Kumbaga, clean back lang daw ng dagat ulit yung lupa that was artificially created by the eruption of Mount Pinatubo. Anong sagot nyo doon? Alam pala nila na hazard ito, bakit pinopromote ng tourism dito? Actually, meron akong mabuhay tourism, ma'am, since 2019, 2020, nung pandemic. Nagbigay sila, recognize kami ng tourism. Na itong lugar na to, pinopromote ng San Felipe, pinopromote ng provincial tourism, na itong lugar na to maganda. Kaya nga lahat kami na mga nag-invest dito, nagbigay sila ng permits, ma'am. Meron kaming binabayaran na amilyar, may tax deck kami. Ngayon, kung tatanungin nila sa legality ng property, tanungin po nila yung may-ari ng lupa na binilhan namin kung saan nila galing yung mga documents na yun. Hindi po kami. Kasi kami, nag-invest kami, bumili kami in good faith. Hindi po kami tumayo lang dito na nangagaw kami ng lupa na sinasabi ng gobyerno na sa kanila. Alam niyo po, yung sinasabi nilang pinayagan ay mapakarami pong peking papilyan. Ang sinasabi po nila, meron daw silang permit. Hindi po dapat talagang tinatayuan at accretion po yun. Wala pong stable na po pwedeng pagtayuan doon. At saka hindi pa po na i-declare ng DNR yan na pwede nang ipamigay yung lote dahil po ang tawag nila dyan unclassified public land. Kaya nga po ngayon ay nagtayo ang ating gobernador ng Foreshore Management Council sa probinsya para po siya ngayong mag-cater, tingnan lahat ito. Ang setback is it's already a tourism area and it's giving us also economic benefits sa aming bayan. So as a mayor, you have to look for a win-win solution. You have employment, you have resort, but at the same time, you cannot sacrifice the safety of the residents. So what I do is, I keep on reminding every business permitting situation that the area is very vulnerable. In the meantime, ang laking lugi nito sa inyo, Eli. Hindi lang logi, lubog pa kami sa utang. Paano yung mga tao nyo? Sila, umaasa lang din yung pamilya nila dito sa amin. Yung kita namin, kung kumikita kami, kumikita sila. Pag tapos nito, wala din silang trabaho. Dito naman sa Barangay Sindol, apektado na rin daw ng dredging ang pangingisda ng mga residente. Sina Myra at April, dekada-dekada na raw na umaasa sa biyaya ng dagat. 28 years na kami nakatira dito sa Sitio Tektek. Pangingisda ang unang kabuhayan namin noon, saka yung lagi ako pag nakahuli yung asawa ko, tinitinda po namin. Tapos pag yung may mga guest kami dito sa mga cottage namin na pinaparintahan, kahit maliliit lang, na kumikita naman kami. Pero dahil sa patuloy na dredging, Nasira ang coastal road namin, nasira ang pangkabuhayan. Pati mga bangka, hindi na maibaba dahil malalaki yung mga bato na nakaharang sa kalsada. Ito po ang aming coastal road na nasira dahil sa dredging. Ayan po yung bahay namin sa harapan na. Tingnan niyo po itsura. Patigil mo na to. Hindi pwede itong ginagawa nila. Napasukan ng tubig yung bahay namin dahil sa sobrang lakas ng alon sa habagat. Pero noon hindi naman nangyayari yan. Pero magmula nga nung nakuha yung mga buhangin sa harap namin, siyempre gagamutin niya yung sarili niya. Kukunin niya yung mga buhangin na nawala sa kanya. Kinukuha na niya dito sa taas. Nung nakaraan, andito mismo yung barko. ang dredging natigil daw nito lang nakaraang taon.
Pero ang epekto nito sa kanilang kabuhayan, ramdam pa rin hanggang ngayon. Maintenance po yung asawa ko sa resort, tapos po ako po ay caretaker. 2024 po nawalan na kami ng trabaho dahil naibenta na po ng may-ari yung resort dahil sa takot na malusaw din po yung lupa. Nagsimula po ang dredging is yung mga guests po is nagka-cancel na po sila ng book dahil po imbis po na peaceful sana yung pagpunta nila sa mga resort o mag-relax, hindi po sila nakakapag-relax kasi sa ingay ng barko, sa usok, tapos lumalalim po yung tubig. Laking pagtataka rin daw ni na Myra kung bakit hindi lang sa ilog may dredging, kundi pati na sa dagat sa West Philippine Sea mismo. Dagat na po ito. Hanggang dyan sila nangunguha ng buhangin. Yung po sabi nila na part ng shoreline ang ating dinedredge. Pagkaka po makita nyo yung ating shoreline, it's about 1 kilometer na po ang naging lapad. Yan po ang unclassified public land ang tawag po dyan. Mahaba po yan at napakaluwang na lugar ang puro accretion na yan. Makikita mo talaga yung buhangin na umiikot. May nilalabas din siyang mga tubig kasama mga buhangin. Sinubukan naming kunin ang panig ng Governor ng Zambales, Hermogenes Ebdane. Ang pinaharap niya sa amin, Provincial Engineer. Ang ating pong kababayan mga Sambalenyo, kailangan po natin ay magtulong-tulong tayo, mag-coexist. Hindi po pwedeng ang mabuhay lamang ay yung nasa shoreline. Meron din po tayong mandon sa kapatagan ng mga kapatid, nandun po sa kabundukan, na apektado pa po ng ating pagputok ng pinatubo na hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang mga sakahan. Alam niyo po, walang problema ang hindi na susolusyonan. Hindi po tayo puro reklamo. Tingnan natin kung ano yung problema at kung paano natin mariresolve. Sa Zambales po ngayon, halos wala ng baha. Hindi tulad nung araw, nililinis po natin ang ating kailugan ng libre. Nagbabayad pa po sila ng revenue sa probinsya. Sinubukan din naming ma-interview ang mayor ng San Felipe, si Engineer Reinhard Jerezano, pero nasa abroad daw ito habang isinusulat ang aming report. Pero sa nauna niyang ibinigay na interview, ipinaliwanag niya na ang dredging ay para masolusyonan daw ang pagbaha. Binabaha na kami dito. If you will go to the upstream side, 20-30 meters higher yung riverbed than the land side. So, you see, lahat ng tubig sa bundok, bago dadaan mo na rito. There are structures na talagang even before pa akong mag-make. So, they're already there. And I keep on reminding these occupants na they are always at risk. Na kasi yung dagat umuusad eh. Akala ng iba, hindi babalik yung dagat. Yung iba nagtatayo ng cottages and so on initially for temporary. I think instructed pa sila to leave the coastal area. Meron ng move together with, of course, with DNR and the Provincial Engineering Office to delineate talaga yung boundaries. Asan ba itong mga resort and let them understand yung nature ng coastal area. Anong gusto mong sabihin sa gobyerno, local man o national? May mga pera yung mga barko na dinadalhan nila ng buhangin. Sana kami, bago nila gawin, bigyan naman nila kami ng protection para magkakapaghanap buhay kami at saka makapagbigay din kami ng hanap buhay dito sa local. Stop dredging. Hindi lang po buong beachfront ang masisira, kundi po buong community. Wala na po kaming matitirahan. Kung pwede nga lang po sana ibalik ninyo ang buhangin na kinuha ninyo. Sa isa ring interview ni Mayor Jerezano sa Inquirer.net noong 2024, sinabi niya na ang buhangin mula sa San Felipe ay ginagamit sa isinasagawang reclamation projects sa Manila Bay. Nakuhanan ko kamakailan mula sa eroplano ang kasalukuyang reclamation project sa Manila Bay at ang napakaraming mga barko na nagtatambak ng buhangin. Gatuldok lang ang mga ito mula sa ere, pero sa malapitan o mula sa dalampasigan, mga higanteng barko pala na siyang naghahakot ng buhangin mula sa mga ilog at kahit sa karagatan.
Ayon sa mga residente, madalas daw makita ang sand dredging ships, hindi lang dito sa San Felipe, kundi sa ibang mga lugar o sa karagatan ng Zambales at pati nga raw sa ibang mga probinsya. May mga haka-haka o espekulasyon noon na ang buhanging ipinantambak ng China sa mga inukupan nitong EEZ o Exclusive Economic Zones at teritoryo ng Pilipinas ay nanggaling din di umano sa karagatan ng Pilipinas mismo, bagamat wala itong kumpirmasyon. As far as we know, these dredging ships are owned by and operated by the China Harbor Engineering Corporation. Chinese company, mainland China. Yeah. So that's lahat right. ito Chinese dredging vessels. Yes. Would you know if this were the same dredging ships na gumawa rin ng artificial islands sa West Philippine Sea? There were a lot of stories ng mga nakasakay ng mga barko na yun na Pilipino, na sabi nila nagdadala sila ng buhangin doon sa mga disputed islands natin. Pero yun pa lang yung alam namin, naririnig namin ng mga ebidensya. And meron kaming software app that we're using to monitor the dredging vessels. Sometimes we see dredging vessels na Chinese, tapos hindi siya pumupunta sa Manila Bay. Papunta siya ng north. Tapos lumagpas na rin siya ng Bukaw River, yung isa pang dinidredging dito. Lumagpas na rin siya ng Pangasinan, ng Ilocos. Sabi ko, saan ba pupunta to? Na pagkatapos niyang maghukay ng buhangin dito sa aming ilog, saan siya pupunta? Batay sa aming pagsasaliksik, nung nagsagawa ang Hong Kong ng reclamation para sa kanilang airport, isa ang Pilipinas sa mga kinuhanan o binilhan nito ng buhangin. Sa parehong taon, inalmahan ni nooy Senator Ralph Recto ang posibilidad na Pilipinas nga ang pinagkukunan ng buhangin para sa reclamation projects ng ibang mga bansa. So is it possible na itong mga dredging ships na rin na ito would extract sand from Philippine seas and bring it elsewhere outside the Philippines kaya? I think merong sumasalisi na hindi permit holders dito sa dredging na pinapabayaan lang nila. And before the Manila Bay Reclamation na sinusuplayan nila, they were actually supplying sino governor. They were supplying Singapore. Inaamin nila yon. Nung bago ako dumating dito, nagbebenta na sila sa Singapore. Nalulugi sila kasi pababaan. Saka yung return ano. So nagkataon naman na merong reclamation sa Metro Manila. We're very angry, first of all. We're really broken-hearted sa ginagawa ng pamahalaan sa atin, especially the local government. Mula nung nangyari to, wala silang pakialam dito. Instead na suportahan ng mga tao dito, sinisisi pa nga kami. Bakit kami nakikipag-away? Bakit sila nagtayo dito ng structures? Obligasyon nila na itigil ang dredging, obligasyon nila na tulungan ang mga tao dito. Because under the policy, sa DAO 13, 2019, may bond pa nga doon ng mga contractors. Dapat meron silang 20 million peso bond. Paano natin babayaran sina Eli dito sa nangyari sa kanila? 20 million, kasya ba yun sa buong San Felipe? Ang dredging nito ay napakalaki ng pakinabang sa mga Sambalenyo. Nagkakaroon pa ng revenue ang probinsya. Siguro po kung may nagre-reklamo man isa, dalawa, pero merong sariling interest. Wala po naman talagang legal na nasisira. Kasi po, nandoon sa lahat sa accretion, ilan lang po naman yon. Kanya nga po lahat ng mga nag-ooperate na yan, merong ban. I-decide na lang ng interagency committee para po bigyan ng compensation. Ang mga may-ari is mga in-check. Kasi hindi maintindihan yung mga kwan nila eh. Letters na kwan dahil in-check ang pagkakagawa ng mga kwan nila, pangalan. May nakikita po kami, mga Chinese, mga kwan na bumababa pag araw ng Biyernes, Sabado. Sila po ang mga trabahante doon sa loob ng barko. Ito ang mga ng Chinese, kalat nila.
Nagsaliksik ang aming team tungkol sa nabanggit na Chinese company, ang China Harbor Engineering Company o CHEC. Ayon sa kanilang page, isa silang major international engineering contractor na ang pangunahing serbisyo talaga, dredging at ang paggawa ng marine infrastructure projects at reclamation services. Kinumpirma ng Mayor ng San Felipe, ang CHEC ay subsidiary ng China Communications Construction Company o CCCC na nagsagawa raw ng dredging sa kanilang lugar at ang nakuha nilang buhangin ang siyang ginagamit di umano sa reclamation project sa Manila Bay. Yung flood control na sinasabi nila, it's just now an excuse para kumuha ng sand reclamation para sa Pasay Harbor na ongoing project ngayon. And there are 21 reclamation projects in Manila Bay. So, anong gusto nilang gawin? Hukayin kaming lahat dito sa Zambales. Actually, this is not an artificial accretion. This is natural accretion. Nagawa talaga ni Mount Pinatubo. Bumabagsak lang ng bumabagsak yung buhangin niya. Pag nakita niyo yung ilog, di ba? May tubig ngayon, gumaganyan lang siya. Ganyan lang ang flow niya. Pero pinakialaman nila, binutas nila yan. E di, kumukuha siya ngayon ng buhangin dito. Ang buhangin pong na-extract dito ay dinadala po doon sa Pasay Reclamation and then doon po sa airport ng Bulacan. Maganda nga po at kahit paano nagkaroon ng mga reclamation na ganyan. Kami yung bumubuhay ng ekonomiya dito sa Zambales. Sina Eli, yung mga resort owners dito, nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Dahil wala naman kaming mga factories dito. Wala kaming industries. Puro farms na to and tourism. Yun ang pinagkakakitaan dito sa probinsya. Kung tutuusin, tila walang hanggan ang buhanginan ng Pilipinas, lalo't napakalawak ng ating karagatan. Pero para saan ba ang yamang ito kung ang paghakot naman ng buhangin para sa mga dambuhalang proyekto kung saan man ay magdudulot naman ng pahirap at pasakit sa mga maliliit. Patigil mo na to! Hindi pwede itong ginagawa nila! Sa Samar, may kuweba kung saan may makipot na daan patungo sa kabilang isla. Sa bayan ng Daram, sa Samar, may maliit na isla na umaakit sa mga turista. Ang mga rock formation kasi na makikita rito, maihahalin tulad daw sa Coron at El Nido. Kaya binansagan ito, Little Palawan. Nakakaengkanto raw talaga ang ganda ng Kandiwata Rock Formation. Halos 3 kilometro ang layo nito mula sa isa pang isla, ang Daram Island. Para marating ito, kinakailangan munang maglayag ng lagpas 5 minuto sakay ng bangka. Pero may kwento-kwento na hindi na raw kailangan pang tumawid ng dagat para lang marating ang isla ng Kandiwata. Sa barangay Mayabay raw kasi sa Daram Island, may isang kuweba na lagusan daw patungong Kandiwata. Simula doon sa may sinasabi ng kauburan hanggang Kandiwata, mahaba nun, parang mangyayari yun. Para patunayan yan, ang grupo ng cave explorer mula Calbayog na si Arnold, ito ng entrance guys, patungo sa akin. lakas loob na sinuyod ang kuweba. Matuntun lang ang lagusan na di umano nagkokonekta sa 2 magkalayong mga isla. Kakasya. Hanggang sa narating niya ang isang maliit na butas. Ito na yung nagkoconnect ng Kandiwata. Diyan lang yung pababa nito pagdating doon, patak na siya. Mapapatunayan na kaya ang kwento-kwento na sa cave capital ng Pilipinas, may lagusang nagdurugtong sa 2 mga isla na pinaghihiwalay ng malalim na karagatan? Taong
Noong 2021, nung naimbitahan si Arnold na magsagawa ng cave exploration sa Daram Island, dito raw niya unang narinig ang tungkol sa misteryosong lagusan. Na-excite ako doon kasi kakaiba to. Ang nagsisilbi raw pinto ang bukana ng kuwebang ito sa Barangay Mayabay, na ang kabilang dulo raw di umano nakadugtong sa kuwebang ito sa Kandiwata Rock Formation. Ang distansya sa pagitan ng dalawa nasa halos 3 kilometro na napapagitnaan pa ng dagat. Napag-isip-isip ko rin na medyo malayo po yung kinaroroonan ng kuweba. Para sa akin, imposible siya. Nagdadalawang isip man, itinuloy pa rin ni Arnold ang expedition. Nung malapit na kami sa kuweba, medyo kinakabahan ako pero mas excited ako kasi gusto kong makita yung sinasabi nilang lagusan. Ang daan sa lagusan, pahirapan. Sir, exit din sir! Oray na. Gayunman, tunay raw na nakamamangha ang madadaanan ditong rock formations. Shark tip, stalactite formation here in Daram Samar Cave. Maya-maya pa, narating na nila ang kanilang sadya. Ang maliit na butas na ito, si Arnold ang unang pumasok. Ikaw kakasya. Ito na yung nagkukonek ng kandiwata. Hindi pa man ako nakakalayo, parang nagsusupokit na ako. Hanggang sa Hindi kaya. Hindi rin ako natuloy dahil mayroon siyang mga palatandaan na wala ng cave system na malalim sa kabila. pati si Jason, kamag-anak mismo nung may-ari, bigo rin daw na mapasok noon ang butas. Sinubukan namin bumaba, hindi na kami tumuloy kasi delikado rin, baka umulan na malakas. Imposible talaga na may lagusan papunta ng Kandiwata. Pero pinabulaanan ito ng mga tiga-barangay Mayabay. Totoo raw ang lagusan at ang tangi lang daw nakakapasok rito, mga albularyo. Katunayan, ang ilan sa mga di umano nakalusot pa Kandiwata, nakasulat ang mga pangalan sa mga bato sa bukana ng kuweba. Araw makita sa mga tao nga sila nakasuod rin. Ang unang nakadaan daw sa lagusan na nagkokonekta sa dalawang mga isla, nagngangalang Aong. Kini ang unang nga nakasuod rin. Sukad pa sa kabata ko. At dahil wala pang opisyal na pangalan ng kuweba, sa kanya muna isinunod ang pangalan nito, Aong Cave. Isa pa sa sinasabing nakalusot na raw sa kuweba, ang bayaw ni Lola Consor na nagngangalang Pablo Pait. Kami tidak naagi ng umuang gapong. Siya na po sa musod. At kung hindi pa rin daw kayo naniniwala, baka raw magbago ang isip nyo dahil si Pablo Pait na isa sa mga di umano matagumpay na nakalusot sa lagusan pa Kandiwata, buhay na buhay pa! Susunod, ano ang mga ilalahad ni Pablo Pait tungkol sa mahiwagang lagusan? Nailang mga ako, walain nga nakaantigo diya pagtanaw, kura. Sasang-ayunan kaya siya ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office at ng Bureau of Fire Protection ng Daram? Posible may wish siya papuntang Kandiwata. Sige, banat. Sige, nakatisar. Ila. Sige, bira. Ano ang mga sikretong nagkukubli sa mahiwagang kuweba sa Daram? Sabay-sabay na nating pasukin ang lagusan sa aming pagbabalik. Anong nasa loob? Maluwag na siya. Sa Daram, Samar, may kwentong bayan na ang kuwebang ito sa barangay Mayabay na tinatawag na Aong Cave. May 3 kilometrong haba raw ng lagusan na kumukonekta patungo sa kabilang isla kung saan makikita ang Kandiwata Rock Formation. Ang mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office at ang Bureau of Fire Protection ng Daram nagsagawa ng cave assessment sa Aong Cave. Narating ng grupo sa loob ang maliit na butas na pinasok noon ni Arnold. Sinuyod nila ito. Sige, banat. Sige, nakatisar. Ila. Sige, bira. Anong nasa loob? Maluwag na siya. Maluwag na? Tapos, bababa na naman. Hindi na kaya. Boy. Bawal talaga.
Hindi tayo filter. Masyado talagang masukal yung cave, hindi kayang pasukin. Yung nakuha naming distance from entrance ng Aong Cave hanggang doon sa ikalawang entrance ng isang cave ay aabot lang ng 300 meters. Sunod nilang pinuntahan ng kuweba naman sa Kandiwata na siya raw kabilang dulo ng Aong. May butas dyan, papasok. Dito yung sinasabi na kuan, tagusan ng kuan papunta sa Kanaong. Pero katulad sa Aong, napaka-peligroso rin daw na suyurin pa ang pusod ng kuweba. Trinay namin, lapitan, kaso nga lang masyadong umaalon na. So hindi na namin pinagpatuloy. Masyado pa siyang peligroso pag hindi talaga ma-assess ng DNR. Ang tanging makapagpapatotoo na lang daw sa mga kwento-kwento ang di umano albularyong nakatawid daw mula sa Aong Cave, si Pablo Pait. Kilala niya si Pablo Pait? Nakaharap ng aming team ang matanda na ngayon 78 anyos na. Ito ang tatay ko. Hello, ta! Kwento ni Tatay Pablo, labas-masok raw talaga siya noon sa mga kuweba ng Aong at Kandiwata. Nailangob ba nga ako? Walain nga, naka-antigo diya pagtanaw. Doon daw kasi siya nakapanghuhuli ng mga ibong balin sa sayaw at mga ugat para sa panggagamot. Ngita man may mga kahoy nga, nakita na mo ng kuan langob nga. Nagkan ba kayo langgam? Kuyaw na diya o magpatak arab ang tao ko sulod. Dagan mga hayop sa dagat. Ang kuweba kasi ay tinituring na tagpuan ng Diyos at ang tao. Kaya ang ginagawa ng mga albularyo or yung mga tao na papasok itong sa tinatawag na kaharian ng spiritual, gumagawa sila ng paglilinis sa sarili nila. Pero si Pablo may isiniwalat. Dili tinuod ng ilang istorya nga diretso sa Kandiwata. Ako muragwa pa ko ka tanaw gyud niya kuan gikan sa Kandiwata. Ngadto sa Anya, hindi raw totoo ang mga kwento-kwento na may lagusan sa Aong Cave patungong Kandiwata. kay kining langob murag delikado mo gyud ni. Gawas na lang ko. Imposible talagang merong lagusan from Aong Cave to Kandiwata. Undiscovered pa tong cave na to. So, hindi pa to nasali sa list ng DNR for inventory and for assessment. Punta muna kami ng Barangay Mayabay, makipag-coordinate kami sa mga barangay official doon na ipagbawal muna pasukin yung kuweba kasi napakadelikado lalo na't wala pa tayong mga kagamitan sa pagpasok sa cave. Nabigyan man ng linaw ang maalamat na lagusan sa dara. Ito na yung nag-connect ng Kandiwata. Hanggat hindi tuluyang nasusuyod ang bawat sulok ng kuweba, ang mga sikreto't misteryo nito patuloy na magkukubli sa dilim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.